Oh, ito po yung bagong update dito sa tulay ng Bantilan. Ito po ay gawa na, buo na. Ang sa gitna po ay simentado na at yung dito sa dulo, magkabilang dulo ay hindi pa po simentado. At may ginagawa pa dito silang dagdag na daan at gagawing 4 lanes para lumaki ang tulay. Hello! What's up everybody? Itong video ko ngayon ay para sa inyong lahat. Gusto ko kayong i-update dito sa tulay ng Bantilan. Kasi ang sabi nila noon ay pwede ng daanan, pero sa makikita ninyo, ganyan pa po yung itsura ng pinakakalsada dito. Oo na po, pero hindi pa po nadadaanan masyado. Kaya watch po ninyo yung video ko ngayon para po yung mga gusto pumunta dito ng Quezon, gusto pumunta ng Batangas, para po malaman ninyo kung pwede na po kayo dito dumaan. Supreme ang kayo sa isang bus bumabiyaheng Lucena, Batangas. At nung masira ang tulay gawa ni Bagyong Paeng, ay pansamantalang dumadaan ito doon sa amin. Kaya malaking bagay sana dahil nakatipid kami, hindi namin kailangan pumunta ng bayan ng San Juan o bayan ng Chaong para umabang ng bus, kundi doon mismo sa amin ay nakakasakay kami. Malaking tipid sana, kaso lang, syempre, mas priority yung maraming tao. Kuya, para na dyan. Thank you, kuya. Dito yung sa amin. Dito ay bababa ka na lang at aabang ka ng Supreme. Papunta. Kaya napakalaking bagay din po. Yung Supreme ay yung tulay pala ay nasira. Pero hindi naman ako natutuwa pag nasira ng tulay. Dahil kami maalwan. Dahil naman ay pwede naman kaming pumunta ng bayan para doon umabang ang sasakyan papuntang Lucena. Basta ang maganda po ayun ay magawa na para makadaan na po yung mga sasakyan at maayos na yung pangangalakal ng mga Isonyan at mga Pagbatanggenyan. Yung amin ay doon pa sa loob, malayo pa lalakarin. Nandito po ulit ako dito sa tulay ng Bantilan at nakikita ninyo narito pa rin yung mga tricycle. Ibig sabihin hindi pa nadadaanan. Doon sa vlog kong isa ay ang sabi ko po doon ay February 1 ay madadaanan na itong tulay. Kaya i-update po natin kung bakit hanggang ngayon ay February 15 na ay hindi pa rin nadadaanan ang tulay. Kung doon sa vlog kong isa una na pinakita ko sa inyo ay hindi pa po buo masyado, pero ang sabi nila ay madadaanan na. Ngayon naman po ay buong buo na mula doon sa baba, mula doon sa pinakababa hanggang dito ay talagang gawang-gawa na. Mayroon na po siya buong-buo na ang buong tulay. Yan, ipapakita ko po sa inyo ngayon. Ako'y pupunta doon hanggang doon sa kabilang dulo. Yan. Buo na po siya, pero ito ipalagay ko malabo pa ito madaanan. Kasi narito pa po may ginagawa pa silang yan, may mga panlagay pa to sa ilalim eh. Yan. Sana magawa na ito para yung mga tao naman ay talagang sabik nang dumaan dito para sila ay makatipid. Ay yung pamasahe nga naman ay halos 180 hanggang Candelaria lamang. Pagkagaling ka sa San Juan ay 60 hanggang doon sa dito sa Bantilan, tapos sasakay ka ng tricycle ulit 120 hanggang naman Candelaria. Kaya napaka laki ng napapamasahe nila. Dito sa dulo, ito ay sarado. Hindi po tayo pwedeng lumampas doon sa kabila. Ang dami pang nakalagay dito mga bakal.
May mga motor pa. Kaya sa palagay ko naman, at kayo rin po ang tumingin, humusga, ay ito po ay tatagal-tagal pa bago talaga madaanan. Pupunta ako doon ngayon sa baba. Iikot ako doon pa kabila. Titingnan ko naman doon sa kabila kung ano na yung pagbabago doon sa kabila. Sa ngayon po ay dito pa rin dumadaan yung mga tao papuntang Candelaria o papuntang Quezon at papuntang Batangas. Dito pa rin sila dumadaan dito. Dito sa pansamantalang tulay na ito. Tatawid ako doon, papunta doon sa makikabila. Ngayon ay dadating ang tag-ulan, ay siguradong mahirapan na naman yung mga tao sa pagdaan dito kasi pag ito ay lumalaki ang tubig, ito ay kanilang tinatanggal kasi maaanod at baka magbabangka ulit yung mga tao. Sa bagay, hindi pa naman ngayon tag-ulan at sana ito ay magawa ng tulay pagkatapos nitong bago magtag-ulan, sana magawa na yung tulay. Tulad na yan si kuya, yan may dumadaan. Kung may dala kayong mabigat ay talagang napakahirap dito dumaan. Kasi kailangan mo pang ilipat doon sa kabila yung dala mo. Alam mo sa Candelaria. Ay, kasi ano nga na? Si kuya, bigat ng dala niya, oh. May ilang kilo, kuya, yan? Silang ito ada sa bag. 60? Sura, pati yung dalawa. Kisi-kisi ka sa bag. Oh, 60 kilos. 120 kilos sa bit-bit ni kuya. Kuya, kailan ba dadaanan? Sabi po 19 na. Medyo na ito sa kanya. 19 ito? Oo. Sabi nga noon February 1. Ngayon 19 naman. Ay, ano na tayo ngayon? 15 na. 15 na po. Ay, ang dami pang doon. Marami pang lagay ng mga bakal doon sa taas. Ilang, nako, hindi. Kaya. Si kuya, nagbabike. Ay, kailangan niya rin bitbitin yung kanyang bike doon hanggang doon sa taas. Lagi kayo nagbabike, kuya, dito? Mahirap, ano? Yan, bibit-bitin ni kuya pataas doon yung kanyang bisikleta. Kuya, tayo niyo ako dyan, ha? Ari si ate, dami nang dala, oh. Pagod na si ate. Oo hirap umahan doon. Oo. Masarap pala dito masarap dito mag-exercise. Kuya, kailan nyo balita itong madadaanan na? Wala po kaming balita. May kapitan. Nariyan mo ba ngayon sa kapitan? Kapitan yung nakasombrero. Narinig yung kapitan ng Bantilan. Ating itatanong sa kanya kung kailan nga ba talaga madadaanan aring tulay. Morning po, Kap. Morning po. Pwede pong tanong lang po kung kailan po ba talaga madadaanan aring tulay natin.
Eh, ako hindi attorney, pabago-bago ng panood yan. Baka pumalpak na naman yung aking sasabihin date. Oo, nung nakaraan kasabi sa attorney, sabi niya nung katapusan ng January. Ang kaso na bago nga po ang plano, ginawang 4 lanes. Kaya ako natraso. Pero konting-konting panahon lang po. Ayaw ko nang sabi po ng date. At baka naman po may pag-sabi ng date, may iba na naman. So, marami na namang magagawa po. Sabi ko lang, konting panahon na lang ating pag-aantay. Nakatinga tayo ng may isang taon. Basta maniwala po kayo, linggo na lang po. Hindi na tatagal yan. Mga ilang linggo na lang po yan. Baka pag may awan Diyos bago magkatapusan, madadaan na po. Yun na lang po ang inaayos. Oo. Nabago po ang plano Kung hindi naging 4 lanes, matagal nung tapusan po yan. Ay nabago po. Ay di pero habang ginagawa itong kabilang ito, talagang may plano kung dadaanan yung kabilang ngayon. Konting-konting pa na lang po. Siguro mga isang linggo pag may awan. Hindi po sasabi po na gano'n. Yung sa akin lang pong kansya. Sa akin pag-uusap po. Malapit pa po. Thank you po. Konting pena lang po. Thank you po. Salamat sa Ito yung daan papuntang Lucena, Candelaria. Ayun. At makikita ninyo ay buo na nga talaga. Mula dito ay buong buo na yung tulay. Hindi pala siya na sa simento. Yan. Mula dito, yan, makikita ninyo, buo na talaga hanggang doon. Kaso lang, ito lang ang problema, itong dinagdag na tulay dito. Dinagdag na. Dito sa tabi. Yan pa po, ginagawa pa po ito ngayon. Kasi gagawin daw nilang, sabi ni Cap, ay 4 lanes. Pagbukas ng tulay ng Bantila. Ganda nga naman. Kaya tayo ay mga mamamayan. Tayo ay mag-antay-antay na lang po muna dahil sa loob ng siguro may 2 taon din na hindi nadaan na rin tulay at sa awa ng Diyos ay ngayon ay malapit. Ito naman yung sa kabilang side dito, yung dinudugtong na 4 na linya ng tulay. Sa makikita ninyo, ito ay tatagal pa talaga. Itong dugtong na ito yung nasa gilid niya. Yan, kasi parang konti pa nagagawa. Pero yung gitna ay talagang gawa na. Mababa po ang tubig sa ngayon dahil po ngayon ay tag-araw. Pero sana po naman ay magawa na itong tulay bago po magtag-ulan. Kasi dito po ay napakahirap pag tag-ulan, ang taas ng tubig at ito po yung tulay ay kanila itong pasamantalang tulay, kanila po itong inaalis muna kasi baka humaanod at masira. Tuloy-tuloy po ang paggawa nila ngayon ng tulay. Kasi para naman yung mga gumagawa ay gusto rin nila madaliin itong tulay para madaanan na din. At tsak na ito'y napakaganda kasi luluag na gagawin na siyang 4 lanes. Salamat po sa mga kinauukulan at agad-agad po ninyong tinugon ang mga hiling ng mga tao dito sa Quezon at Batangas. Thank you po for watching at sana po subscribe niyo po ako. Thank you po.
Thank you for watching. At sana po subscribe niyo po ako.